Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Glad you finally made your way up here, sweetheart. Nag-i-enjoy ka ba? Malambing na tanong ni Jackson at niyakap ang kanyang likuran. Kasalukuyan siyang nasa balkonahin ng kwarto nila ni Jackson habang nakatanaw sa Bulkang Taal. Sa itaas noon ay ang bilog na buwan. Kahit gabi na aninag pa rin na naman niya iyon dahil sa tamang liwanag ng buwan. Busy na kasi kanina si Jackson. At siya naman ay parang hapong-hapo ang pakiramdam niya. Kaya nagdesisyon na siyang pumanaog muna. Siguro napansin ni Jackson na hindi na siya mahagilap nito sa bangkat kanina. Nang maalala niya kasi ulit kanina ang mamamarisa niya, bigla siyang nalungkot. Hindi na niya ulit kasi ito nakita pa. Napag-alaman din niya na ang ama ni Jackson pala ang nakahanap sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Hindi naman sa ganon. Huwag ka na masyadong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Bulong nito sa pudong tainga niya na nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa ginawa nito. Or, are you fantasizing about me right now? Pausang tinig na sabi nito. Hindi niya sinagot ito at mukhang naglalambing na naman ito. Alam na kasi niya ang mga galawan ni Jackson kapag naglalambing ito. He was sure herself that Jackson would want to make love to her. Jackson, what are you doing? She asked nang maramdaman niya ang kamay nito na humahaplo sa kanyang hita. Alam na niya ang ibig ipahiwatig nito. You're so beautiful, wife. Bulong nito at sinimulan nitong halikan ang kanyang batok. Dahil nakapusod ang mahaba niyang buhok kung kaya't malaya nitong nagagawa iyon. Nakikiliti siya sa ginagawa nito kung kaya't nagtaasan ang mga balahibo niya. Jackson, baka sakama na lang natin gawin to. Hinihingal na sabi niya. Napaungol siya nang gumapang na naman ang kamay nito sa itaas ng bahagi ng kanyang katawan at naramdaman niya ang kamay nito sa dibdib niya. The bed is so far. We can make out here. Bulong nito habang walang kasawa-sawa itong paghagod sa kanyang katawan. Nararamdaman na rin niya ang matigas na bagay na iyon sa kanyang likuran. Hindi naman malayo ang kama sa kinaroroonan nila. No! Akmang haharap siya dito nang mahigit siya nitong niyakap. Ano pa kasing binabalak mo? Paano kung may makakita sa atin dito? Walang nakatingin dito at namatay ang mga ilaw. Pero kung ganyan ka magtaas ng boses baka marinig nila tayo. Natuto pa niya ang bibig niya sa sinabi nito. Nasa likurang bahagi kasi ng mansyon ang kinaroroonan ng silid nila ni Jackson. Hindi mo ba alam na kanina pa ako nagtitimpo na huwag kang angkinin ngayong gabi? Because the party hasn't yet over. Pwede naman natin gawin mamaya to. Sabi niya kasabay ng kanyang pagsinghap ng madama ng kamay ni Jackson. Ang pagitan ng kanyang mga hita at tila naglalaro iyon. Ang init. Ano ba kasing meron sa katawan niya bigla? Malayo nakapasok ang kamay nito sa loob dahil mataas ang slit ng gown niya. Nandiyan na si Janos. Kaya na niya yun. Napahinga na lang ako saglit dito pero babalik din naman ako doon. Sabi naman niya. Hindi na tayo babalik doon. Nahigit niya ang kanyang hininga nang maglikot muli ang kamay nito. Ang pakikinig lamang sa iyong paghinga ay maaaring maging sanhi ng pagpukaw sa akin. Ano ba kasing sinasabi mo? Oh my innocent wife. You're getting wet now. Do you want me to do it later? Huling-bulong ni Jackson sa punong tainga niya. Oo, talaga bang? Ngunit ang iyong katawan ay nagsasabi na nag-aapo siya ngayon. Jackson! Bulalas niya nang dumaos-dos ang daliri nito sa pagitan ng mga hita niya. Sabihin mo, gusto mo ako ngayon, sweetheart. Oo, Jackson, gusto kita ngayon na. I want you either. Kasabay niyon ay inabot nito ang labi niya at hinalikan kahit na nakatalikod siya.
Iniangat nito ang isang paa niya at naramdaman na lang niya ang kahandaan nito nang bigla nitong pinasok iyon sa kanyang kaibuturan. Napasinghap siya sa ginawa nito. It was big and still hurts, and yet it feels good. How could he easily manage to enter her when he hasn't removed her gown yet? Narinig niya ang mahihinang ungol ni Jackson habang walang humpay itong gumagalaw sa kanyang likuran. Masuyo ang bawat galaw nito na lalong ikinakiliti ng katawan niya. Damang-dama rin niya ang kahandaan nito sa kanyang puso na para bang kumukudlit iyon. Napahawak siya sa railings dahil baka tuluyan siyang mabuway. Nanlalambot ang mga tuhod niya dahil sa ginagawa nito. I'll be right back once I close the deal. Assurance ni Jackson kay Eunice at hinalikan ito sa mga labi. Tutungo kasi ulit ito sa Amerika at may aasikasuhin lang daw ito. Iyon na raw ang huling pagpunta ni Jackson overseas at magpo-focus na lang daw ito sa kanya at sa nalalapit na kasal nila pagbalik nito. Mag-iingat ka lagi dun ha? Tipid ang ngiti na sabi niya. Ngumiti naman ito. Alam mo bang napakasarap palagi ng pakiramdam na may nag-aalala sa akin? Siyempre naman asawa kita at asawa mo ako. Ngumiti ito sa sinabi niya. When I come back, get ready because we'll make love the whole day. Kinurot niya ito sa tagiliran na ikinatawa nito. Kahit kailan talaga yan na lang lagi ang pinagdudululan mo sa akin. Paano kasi lagi mo na lang ako inaakit? Aba mister, hindi kita inaakit ha. Ikaw tong kusang nang aakit. She said and rolled her eyes. Tumawa naman ito sa sinabi niya. Sort of. Sige na umalis ka na. Kunwari ay pinagtatabuyan niya ito. I still don't want to leave you. Sumama ka na kasi. Uwi ka nito at pinagsalikop ang dalawang kamay nila. Ramdam niya ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ano ka ba? Baka hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo doon kung sasama pa ako sa'yo. At saka magiging busy ka lagi doon. Makakadistract lang ako sa'yo. Huminga ng malalim si Jackson. Hindi pa ako nakakaalis pero namimiss agad kita. Inayos niya ang kuwalyo ng polo nito. 2 araw ka lang namang mawawala, hindi ba? Natatawang sabi niya. Pero ang 2 araw na hindi kita makikita, malaking torture yun sa akin, Eunice. Paano naman kasi? Gabi-gabi siyang inaangkin ni Jackson. Iditawagan mo ako kapag hindi ka na busy. Basta ba, the woman involved doon sa pupuntahan mo. Hinawakan nito ang tungki ng ilong niya. Sweetheart, I won't ever do that to you. Ikaw nga itong kinatatakutan kong iwan, baka aali-aligid na naman sa'yo si Vince. Natawa siya sa sinabi nito na hanggang ngayon pinagseselosan pa rin nito si Vince. Since nakapirma na rin naman sila ni Jackson ng kontrata kay Vince, kaya tuloy-tuloy pa rin ang negosyo nila. Ano? Hindi pa ba tapos ang drama nyo? Kanina pa kami inip na inip dito. Maktol ni Chloe sa kanila nang nasa loob na ang magkakapatid sa helicopter na maghahatid sa mga ito sa airport sa Manila. Sabay-sabay na kasing babalik ang mga ito sa Amerika. 5 araw din ang ginugol sa bakasyon ng mga ito simula noong party. Nakapagpaalam na din ang mga ito sa kanya at ayon nga si Jackson na lang ang hinihintay ng mga ito para makaalis na. Kung dalhin na lang kaya natin yung asawa mo, sabi ulit nito. Chloe, hayaan mo na sila. Sita naman ni Tasha. Dude, bilisan mo na. May kamiting pa ako. Si Horace naman. Shut up. Bulyaw naman ni Jackson sa mga ito. Hindi niyo ba nakikita nag-uusap pa kami ng asawa ko? Natatawa na lang siya sa mga ito. Don't mind them, sabi naman ni Jackson. Sige na, pumunta ka na doon. Naiinip na sila oh. Magkikita pa naman tayo pagbabalik mo. Pagtataboy na wika niya kay Jackson. Muli isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito bago siya hinalikang muli sa mga labi. Why I have this feeling na hindi kita maaabutan dito pagbalik ko. Nangunot noo siya sa sinabi nito. Guni-guni mo lang yan. Hindi naman ako aalis na mansyon. Saka na lang pagbalik mo. Basta ba may pasalubong ako ha? Doon ang ngumiti si Jackson. Of course wife. Just promise to wait for me, okay? Tumangutango siya sa sinabi nito. Alright, I gotta go. I love you.
Sabi nito at muli nitong hinalikan ang mga labi niya. I love you too and take care. Nakangiting tugon nito bago tuluyang pumasok ito sa chopper. Lumayo na siya dito ng umadar na iyon at malungkot na tinanaw na lang ito palayo. Ewan niya pero namimiss agad niya ang asawa. Sana mapabilis ang trabaho nito doon at nang makabalik na agad ito sa Pilipinas. Tinungo na muna niya ang pavilion at sinariwa niya ang mga laala sa kanya noong unang tumungtong siya roon. Noong hindi pa maayos sa pagitan nila ni Jackson. Napangiti siya na maalala ang mga iyon. Isa na lamang talaga ang nasa alaala niya na kailanman nakatatak na lang sa kanya. Posible pala na magkagusto sila sa isa't isa. Isa lang talaga ang problema ni Eunice ay ang pagsasabi niya kay Jackson nang totoo na siya si Emmy. It seems na malayo ang pupuntahan niya. Napalingon si Eunice nang marinig ang boses na iyon. Ang tinutukoy nito ay si Jackson. Janos? Mahinang bulong niya sa pangalan nito. Hindi niya alam pero nakaramdam kaagad siya ng takot. Pinasadahan niya ito ng tingin. Kuhang-kuha din talaga nito ang itsura ni Jackson. Pero alam ni Eunice na hindi si Jackson ang kaharap niya. It's been a while since the last time I talked to you. Pakiramdam ni Eunice ay may hindi magandang gawin sa kanya si Janos. Kahit nakakausap niya lang ito. Wala naman dapat tayong pag-usapan. Wika naman niya. Napaatras siya ng unti-unti itong lumapit sa kanya. Wala naman sigurong masamang gagawin ito dahil nasa loob mismo sila na mansyon. Bakit ganito ang pakiramdam ko na natatakot ka sa akin? Tanong naman ito. Yeah, you're right. Takot pa rin ako hanggang ngayon dahil naalala ko pa rin ang ginawa mo sa akin noon. Asik niya na nakataas ang isang kilay. Ngumisi naman ito. Kaya kong higitan si Jackson and I can be your husband's substitute. Bakit hindi ka sumama sa akin? I am way better than your husband. Kinalibutan siya sa sinabi nito. Ibang-iba talaga si Janos. Hindi na ito ang batang nakasama niya noon. A sweet and caring pero kabaliktaran na ito ngayon. Dahil sa sinabi nito naningkit ang mga mata niya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Asawa ako ng kapatid mo. In the very first place, ako dapat ang unang umangkin sa iyo ngayon. Nanginginig siya sa sinabi nito. Kung naririnig ka ngayon ng kapatid mo, hindi ko lang alam baka magbago pa ang tingin niya sa iyo. I don't care about my brother's opinion. Tumingin-tingin siya sa kanyang paligid na kung susugurin siya nito ay may sasaklolo sa kanya. Did you afraid? Sabi nun na tila napansin yata na natatakot siya. Ramon, bulong niya rito. Right, that name suits me well. Ano ba ang kailangan mo? Bakit? Ibibigay mo ba ang gusto ko kapag sinabi ko sa'yo? Hindi siya sumagot sa tanong nito. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw talaga ang kailangan ko? Muling naningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Akmang magsasalita ulit siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon sa kanyang bulsa. Nasuot niyang coordinates at sinagot ang tawag. Tumalikod naman si Ramon. Hello? Sino to? Tanong niya sa kabilang linya. Bagong numero lang kasi ang tumatawag. Eunice? Nanlamig ang katawan niya nang marinig ang tinig na iyon. Nakasinlamig din ang boses ng tumatawag. Elena? Ikaw pala, kumusta ka na? Okay lang naman ako. Listen, I want to meet you tomorrow. Mind if okay with you? Don't worry, ipapasundo kita sa driver ko. And I want to talk to you in private. Galit pa kaya ito sa kanya? Sure, makakaasa ka na makikipagkita ako sa iyo bukas. Sabi niya. Sinabi nito kung anong oras sila magkikita bago nagpaalam na ito. Ano kayang sasabihin nito bukas? Napahugod siya ng malalim na hininga at muling hinarap si Janos. Pero nang pagharap niya wala na ito. Umalis na lamang siya sa pavilion at pumasok na lang sa mansyon. The next day, Elena's driver picked her up in the mansion at exactly 10 in the morning.
Hindi na siya nakapagpaalam pa sa kay Lola Maria at sa mama ni Jackson dahil wala ang mga ito pagising niya. Eunice didn't mention to Jackson last night that she was seeing Elena when she had video call with him last night. "I'm glad you came." Sabi naman ni Elena nang marating niya ang meeting place nila. Isa iyong resort sa Tagaytay din. Pinasadahan niya ito ng tingin. Parang nangangayayat ito. Nanlalalim din ang mga mata nito. "Elena, kumusta ka na? Sigurado ka bang okay ka lang?" Tanong niya rito. "Maupo muna ikaw." Sabi nito at tumalima naman siya. Napahugot ito ng malalim na hininga. "You notice it's true that I'm not okay. Gaya mo, you are still beautiful as before. And I've heard na that Jackson will marry you again for the second time. That's nice." Pakiwari ni Eunice may kakaiba ngayon kay Elena. Hindi dahil sa pisikal na anyo nito. She never saw again the cheerful and bubbly Elena. "Kailan ka pa dumating ng Pilipinas?" "The day after the mansion's party." Walang kabuhay-buhay na wika nito. Hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng pagkailang dito. "Elena, galit ka pa rin ba sa akin?" Prangkang tanong niya rito. Umiling-iling naman ito. "Listen to me, Eunice. It is not about Sandro why I wanted to meet you. And I know this will upset you." Kinakabahan siya sa sasabihin nito. Umiwas ito ng tingin sa kanya. "I'm pregnant with Jackson child." Napatitig siya dito dahil sa pagkagulat. "Ano ang ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo?" Gustong ulitin ni Eunice ang sinasabi ni Elena na baka nagkakamali lang siyang nadinig. Kinuwento nito ang totoong nangyari simula noong engagement party nila ni Sandro at Elena at ang nangyari sa pagitan nila ni Jackson. Wala sa sariling tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. How could that be? Nung mga oras na iyon kasama niya si Jackson sa kondo nito. At doon nga nangyari ang hindi dapat na sa kanya ay ang prusahan nitong pag-angkin sa kanya noon ni Jackson. "Elena, alam kong galit ka sa akin dahil kay Sandro pero huwag naman sanang magbiro ng ganyan. I'm telling the truth. What would I make it such a scandal for myself? At wala na akong pakialam kay Sandro simula ng engagement party namin. Tama naman ito, bakit nito ipapahiya ang sarili nito? May kinuha ito sa kanyang cellphone at pinakita nito iyon sa kanya. I think you should watch this proof." Sabi nito at ipinakuha sa kanya ang isang video ng surveillance na kuha nga ni Jackson na pumasok ito sa loob ng bahay ni Elena. Hindi na niya tinapos panuorin iyon dahil durog na ang puso niya. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa galit. Ang buong akala niya magiging masaya na siya sa piling ni Jackson at wala nang aberya pa. "So ano ang plano mo ngayon? Alam na ba ito ni Jackson?" Tanong naman niya. Umiling-iling naman ito. "Hindi ko pa nasasabi sa kanya, kaya ikaw na muna ang pinagsabihan ko. At kahit sina Mami, wala silang alam. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa akin at sa pamilyang kinalakihan ko kapag nalaman nila ang tungkol dito. May iiskandalo sila pag nalaman nila ito." This time ay tuluyan ang napahagulhol sa Elena. Kung mayroon man mas nakakaawa sa kanila ni Elena, ay walang iba kung hindi ito. She realized that Elena has been suffering a total abandonment. She was raised and cared by her foster parents. Mas hindi nito nakilala ang mga totoong mga magulang nito. Maswerte pa nga siya dahil nasilayan pa niya ang kanyang ama bago ito namatay. Mahirap para sa kanya ang walang makagisnang magulang at ngayong magdadala ng sanggol sa Elena. Alam nito na ganoon ang mararamdaman ng magiging anak nito kung walang tatayong ama dito. But in that case, I want my child to know his father. Tila sumakit ang ulo niya sa sinabi nito at anumang oras, hihimatayin na siya.
Hindi pa rin nagsisink in sa kanyang utak ang lahat. I have to go. Sabi niya at marahang tumayo. Ilalaban ko ang karapatan ng anak ko. Sabi nito na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Napahawak siya sa lamesa na tila kumikirot palalo ang ulo niya. Hindi niya alam. Hindi na talaga niya alam kung papaano niya tatanggapin ang mga nalaman niya ngayon. Ano pa ba? Ano pa ang darating na problema sa buhay niya? Pagod na talaga siya. Nanlalabo ang kanyang paningin at namalayan na lang ni Eunice na bumagsak siya sa sahig. Mabilis ang dinaluhan ni Elena. Eunice, are you alright? Nag-aalalang tanong nito. She wasn't okay. Hindi dahil sa masama ang pakiramdam niya, but she was emotionally damaged. Please, somebody call a medics. Nagsisisigaw na wika ni Elena. Mabilis namang lumapit ang staff at dinala siya sa isang pribadong silid at hinihiga siya sa kama. Nakasunod lang si Elena sa kanya. Nanghihina ang katawan niya at nanginginig na rin na hindi niya mawari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil sa nararamdamang hilo. Hanggang sa tuluyan siyang dinala ng antok at nakatulog. Nang magmulat ng mga mata si Eunice, ay si Elena agad ang nakita niya. Malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. What happened? Tanong agad niya rito. The doctor said, you're pregnant. Walang kabuhay-buhay na sabi nito. Napaawang ang bibig niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Pero saya at lungkot ang umiiral sa kanya. Mulit-muling tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Paano na ang magiging anak nila ni Jackson? Hindi naman sa pinagdadamot niya ang karapatan ni Elena pero may bahagi sa kanyang utak na ayaw niyang may kahati siya. Makasarili na siya kung makasarili. Pero gagawin din niya ang lahat para sa kanyang magiging anak. Hindi mo alam na buntis ka? Pinahid niya ang kanyang luha gamit ang kanyang daliri. Tumango naman siya. I don't have morning sickness too. As you can see, can barely see my bump? Sabi din nito, ay hinawakan niya ang kanyang maliit na tiyan. Totoo naman kasi iyon. There was no any sign that she was pregnant. You should be more careful. Thanks for your concern. May iba ka pa bang pinagsabihan na nandito ako? Tanong niya dito. Iyon na ulit ang pangalawang beses na dinala siya ni Elena sa hospital. Hindi pa ako tumatawag sa mansyon na nandito ka at lalong-lalo na hindi ko pa sinasabi ang kalagayan mo ngayon. Tumango-tango naman siya. Pakiramdam ni Eunice parang ang layo-layo na nila sa isa't isa. Parang may pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Just tell me what to do. Eunice, sabi nito sa malamlam na mga mata. Tinignan naman niya ito. Anong ibig mong sabihin, Elena? Kung hihilingin mo na lumayo ako, gagawin ko. Napatitig siya sa mukha nito dahil nakikita naman niya dito na sincere ito. Elena, pakiramdam ko ang sama-sama kong babae. Malungkot na sabi nito. Elena, wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan. Dapat sabihin mo kay Jackson about your situation. Suhestyon naman niya rito. Maging siya naman ay ayaw din niyang maging makasarili. I don't know what to say but I really admire you for being a kind woman. And I'm sorry. Dahil hinusgahan kita at ikaw ang nasisiko sa paghiwalay namin ni Sandro. Forget everything about the past. We need to move forward. At harapin natin ngayon ang problemang kinakaharap natin. Ngumiti ito at niyakap siya. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ang pagpapatawad ang dahilan para maayos ang lahat. I have to go, Elena. Baka hanapin ako ni Lola Maria. Sabi niya na maghiwalay na sila. Sure. Ipapahatid na lang ulit kita sa driver ko. Lumabas na siya ng silid at tinungo ang kotse na sinasakyan niya kanina.
Tipid ang ngiti na nagpaalam na siya kay Elena. Pagkaupo pa lang niya sa kotse, ay kusa na ulit tumulo ang mga luha niya at tuluyang siyang napahagulhol. Kung maaari ayaw na muna niyang bumalik sa mansyon. Pero saan siya pupunta ng mga sandaling iyon? May naisip siya kung sino ang pwede niyang puntahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. May ilang saglit lang ay sinagot na nito iyon. Hello? Ma? May bigig sa kanyang lalamunan nang banggitin niya iyon. Eunice, iha? Kumusta ka? I'm not okay. Why? What's happening to you? May pag-alalang tanong nito. Nakakatuwang isipin na tinatanong na siya nito ng ganon. Pwede po ba akong pumunta dyan ngayon? Of course, sweetie. Bahay mo naman ito, anytime pwede kang pumunta dito. May galak ang boses na sabi nito. Napangiti siya at natitiyak niya sa kanyang sarili na magkakaayos na sila ng kinilala niyang ina. Sinabi niya dito na papunta na siya ng Laguna. Magpapahatid na lang siya sa driver kahit sa terminal ng bus papuntang Laguna. Biglang napapreno ng malakas ang driver sa gitna ng daan at pawang mga puno lang ang nasa paligid. She could sense that something was wrong. Manong, bakit po? Tanong niya sa driver. Ma'am, mukhang tinambangan tayo. Maya't maya may isang nakaitim na nakabonet ang nagbukas ng pintuan ng kotse na kinaroroonan niya. At ang driver sa kanyang harap ay nagmamakaawa na huwag itong papatayin dahil nakatutog na din dito ang baril sa ulo nito sa isang kasama ng nakabonet na itim. Sino kayo? Nahihintakotang tanong niya. Hindi ito sumagot bagkus ay tinutukan din siya ng baril ng isa pang nakabonet. Anong kailangan nyo? Muling tanong niya. Baba. Utos naman ito. Ayoko. Hindi ito nagsalita bagkus ay hinawakan nito ang kamay niya at malakas na hinatak siya nito papalabas. Bitawan mo ako. Nagsisisigaw na sabi niya. Takot na takot siya ng mga sandaling iyon dahil para sa kanyang sarili. Kung hindi ay para sa dinadala niyang sanggol. Pakiusap. Huwag niyo akong sasaktan. Nagmamakaawang sabi niya. Habang pilit siyang kumakawala sa kamay ng kidnapper. At nang hindi siya nito maawat, sa kakapumiglas, nalanghap na lang niya ang masangsang na amoy sa kanyang ilong at kusang bumigay ang depensa niya.